Ito ang reading mo, Aries. Welcome back to my channel. Ngayon nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayong bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. Bakit di mo tutuunin ang lahat ng kailangan sa'y paglinga? At the bottom of the deck, Page of Pentacles. I feel like yung energy mo, na sense ko na may mga bagay dito na tinitingnan mo kung ano pa ba yung magagawa mo dun sa financial mo, kung paano mo pa mapapalago yung pera mo, yung kabuhayan mo. Ang sign ng card mo, merong parating dito na pwedeng reconciliation, magkakaayos, or magkikita. You're trying to moving on, and may mga gusto ka nang iwanan, kalimutan na nangyari sa buhay mo sa nakaraan na very painful. May darating dito na bagong journey para sa'yo. Some of you, may mga pinagdaanan ka sa buhay mo na alam mong nalagpasan mo. At the same time, andun yung taas na ka pa rin na haharapin yung mga dumarating or darating para sa'yo. Andun yung mag-invest ka, iniisip mo na one day merong kang babalik para sa'yo. Pero hindi naman lahat ng binigay mo is masusuklian pa rin. Some is may bumabalik na pupunuan yung mga nagawa mo, pero hindi lahat ganon. Kaya may mga sitwasyon na minsan nanghihinayang dahil ginawa mo naman lahat ng makakaya mo. May mga bagay na kailangan mong pagdesisyonan, harapin, and labanan yung mga nangyayari na to para sa iyo. Some of you, hinahanapan mo ng judgment yung mga nangyari sa buhay mo. You feel tired, kaya nagkaroon na ng end doon sa situation na yun. Napagod ka na, kaya kailangan ng bigyan ng tuldok. May mga sitwasyon na hindi mo makalimutan, or you still holding back to the past person mo, hindi mo pa mapakawalan kasi umaasa ka pa rin. Some of you want to save yung financial mo para sa future mo. Nakikita ko dito na you need to listen to your inner self kasi minsan may mga ideas na binibigay sa'yo pero hindi mo binibigyan ng pansin. Kumbaga, hindi mo inaalaw na makapasok yun sa buhay mo. Clarify natin ang Three of Cups. Two of Pentacles and the Sun. Nakita ko dito na you're trying to decide kung ano yung mga bagay na makapagpasaya para sa'yo. And nandun naman yung magkakaayos kasi magiging okay to yung darating para sa'yo kasi andun yung kailangan mo lang talaga na pagdesisyonan ng tama. Clarify natin ang The Fool. The Fool and Ace of Swords. Meron ditong ideas na bagong darating para sa'yo. And also, pwedeng may sisimulan ka dito, may aaralin ka na bago. Clarify natin Judgment. Four of Cups and Three of Cups.
You refuse offers. Pwedeng someone wants to talk to you, magkita, magkaayos, pero for now, andun sa point na nire-refuse mo. Clarify natin ang Four of Pentacles. Knight of Swords and Eight of Cups. Someone wants to talk to you, communicate, and also you're waiting Some of you want to move on. And gawin yung makakaya mo para dun sa trabaho mo. Yung mas gusto mong harapin ngayon, yung financial mo. Clarify natin ng Eight of Cups. Death and Five of Cups. Unti-unti magbabago yung mga bagay na kala mo hindi darating para sa'yo. Kasi nandun yung point na nanghinayang ka. Pero, ikaw din naman yung makakaalis yan sa buhay mo dun sa mga naramdaman mong hindi maganda. And, nagkaroon naman dun ng end sa sitwasyon na yun. Nandun din yung point na nag-move on ka. And, nagkakaroon naman ng new beginning every time na may end doon sa mga dumarating sa atin na ikaw mismo yung nagbigay ng tuldok doon. Clarify natin ang Seven of Pentacles. Ten of Swords and Page of Pentacles. May mga plano ka dito Napagod ka na. Kasi ginawa mo naman lahat ng makakaya mo. Pero ngayon mas gusto mong isipin kung ano pa ba yung pwede mo maitulong sa financial mo. Clarify natin ang Ten of Swords. Knight of Wands and the Hangman. Someone is coming. Pero nag-iisip pa siya. Kasi ang alam niya, tapos na. Nag-end na. Hindi siya mapag-decide right now. Kasi feeling niya, napagod din siya. Some of you, pwedeng ikaw to na may mga iniisip ka ditong gawin pero you feel stuck dun sa situation na dumating sa'yo. Exhausted ka. Napagod ka, na burnout ka dun. Ng gusto. Clarify natin ang The High Priestess. Four of Swords and the Moon. Nagkaroon ng no communication doon sa sitwasyon na yun. And also, may mga iniisip ka dito at the back of your mind na pwede mong gawin. Kasi alam mo naman sarili mo kung ano yung makakabuti para sa'yo dahil binibigyan ka ng ideas. Nandun yung intuition mo. But you need to decide kung ano ba yung gusto mo talagang gawin. Ano natin kung minsan ng gabay? Giving and receiving. The entire universe operates in cycle similar to your inhalation and exhalations. When you only exhale, give, or only inhale, receive, you become out of rhythm with the universe. For optimal health, energy, and replenishment, balance each inhalation in your life with an exhalation. Ang mensahe ng gabay na kung ano yung mga binibigay sa'yo at tinatanggap mo. Nandyan lang yung Diyos Ama, ang gabay mo, ang universe to help you dun sa mga dumarating sa'yo. May mga cycle na natatapos sa buhay natin and meron ding darating. Basta gawin mo lang yung makakaya mo dun sa mga binibigay sa'yo and sila na yung bahalang magtrabaho, the rest na hindi mo nagagawa.
pagsikapan mo lang at gawin mo yung part mo para maabot mo yung mga pangarap mo. Kung ano yung binigay sa'yo, harapin mo lang yun ng masaya ka. Kasi kung ano yung binibigay mo, ayun din yung darating para sa'yo. Kung ano yung nararamdaman mo, yun din yung ibibigay sa'yo. Basta kung ano yung gusto mo, ano yung desire ng puso mo, yun yung gawin mo. Para masaya ka dun sa mga dumarating at ginagawa mo sa buhay. Na hindi ka mapapagod na gawin yun. At lagi ka lang na magdasal para magabayan ka ng tama dun sa path na gusto mo na tahakin. And gawin mo lang yung best mo sa lahat ng binibigay sa'yo ng Diyos Ama. At itong yung reading, Aries, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.